Ama naming Yahuwa sa langit, narito na po kami. Nagpapasalamat ng maraming marami, Ama, sapagkat pinasapit mo kami sa dakilang araw na ito, araw ng aming pakikipagtipan sa iyo, na kung saan sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ka namin sa Espiritu. Sasambahin ka namin sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Salamat, Ama, sa mga ganitong pagkakataong ipinagkakaloob mo po sa amin na muli ka naming makapiling sa ganito naming pagsamba. Muli naming maidaing sa iyo ang iba't ibang pasanin ng iyong mga abang lingkod na amin pong inilagak sa iyo, Ama, kanina pa lamang mula sa aming pagkakaupo at pag-awit. Sa iyo namin itiniwala ang lahat sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming Ama na makapangyarihan sa lahat. At katulad po ng aming inawit na siya naming pag-asa, malapit nang matapos ang aming mga pagluha. Malapit mo nang gantimpalaan ang lahat ng aming mga ginagawang pagpapagal sapagkat pinakahihintay namin ang araw na isusugo mong muli ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yahushua, upang kunin kami, salubungin namin siya sa alapaap. Ama, ito yung aming pinakahihintay-hintay. Araw-araw kami ay nagmamatiyag. Tinitignan namin ang mga katuparan ng iyong mga sinalita sa banal na kasulatan, ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ng aming Panginoon, na ang karamihan dito ay natapos na. Kaya po't aming hinihiling, kung hindi po labag sa iyong dakilang kalooban, paikliin mo na po ang mga panahon nang upang sa gadon makapiling na namin ang aming Panginoon diyan sa bayang inilalaan para sa amin. Subalit habang narito pa kami sa mundong ito, Ama, huwag mo kaming bababayaan. Hawakan mo kami ng mahigpit. Huwag kaming maagaw ng sanlibutan. Makapanindigan kami sa panig mo at sa panig ng iyong katwiran matapos namin ang aming takbuhin. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon na mamagitan sa amin sa ating Ama. Hinihiling po namin sa kabanalan ng pagsambang ito, pakilinis po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap ng mga biyayang nagmumula sa ating Ama. Nawa sa pagtanggap namin ng biyaya, makita mo ang bawat isa sa amin muling nanunumbalik sa iyo, muling nagsisisi sa aming mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Ipamagitan mo kami sa ating Ama. Ihingi mo po ng tawad ang lahat ng aming mga pagkukulang. Ama naming Yahuwa, muli kaming mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Panginoon, likhaan mo po nawa kami sa aming puso ng bunga ng Espiritu.
Ito ang aming patuloy na tatalakayin. Nawa makita mo po ang bawat isa sa amin ibinubuhay ang mga bunga ng Espiritu. Alang-alang si ikapagiging dapat namin na matawag na iyong mga anak. Pakibasbasan po, Ama, ang mga handog ng iyong mga abang alipin. Ganon din ang aming mga pinagkakakitaan upang patuloy naming magampanan ng tungkuling ito na nasang-ayon sa iyong kalooban. Sumasampalataya po kami, Ama. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang dakila naming tagapagligtas. Amen. Sa pag-ibig mo sa kanya, kapiling natin siyang siya. Sa Espiritu at katotohanan. O Ama, Yahuwah, ang ngalan mo'y aking itangalan. Iyong anak, Yahushua, siyang magliligtas sa mga nagtapat. Mga banal na kapatid, mga ilang saglit na lamang po ay sasapit ang araw ng Sabat. Paglubog ng araw ay sasapit sa atin ang araw ng Sabat hanggang sa paglubog ng araw sa kinabukasan. Binabati po namin kayo, mga kapatid, ng masaganang at mabiyayang araw ng Sabat. Saan man kayo naroroon sa panig ng mundong ito, binabati po namin kayo, mga kapatid. Ang paksa po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang bunga pa rin ng Espiritu. Yung huling nakatala sa bunga ng Espiritu. At yan nga ay ang pagpipigil sa sarili. Kaya muli po nating basahin ang nakasulat sa aklat ng Galatia 5:22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ano pa po ang isang bunga ng Espiritu? Yan po ay ang pagpipigil sa sarili. Ano po ba yung pagpipigil sa sarili? Yan po ay ang kakayahang supilin at pigilan ang ating sarili. Sa salitang Griego po, ang ginamit na kataga ay enkrateia, na ang kahulugan ay power within or inner strength. Ito po ay lakas na nagmumula sa atin pong sarili mismo. Inilalarawan ng salitang enkrateia ang katangian kung paano supilin ng isang tao ang kanyang sarili, lalong-lalo na po sa kanyang mga masasamang nasa, masamang hilig, simbuyo ng damdamin, bugso ng damdamin. Ito ay madalas na sinasabing katangian ng isang taong matalino at matured. Ang pagpipigil sa sarili ay nakatala bilang huling kahayagan ng bunga ng Espiritu.
sapagkat ito ay isang katangiang may kinalaman sa pagsasanay na gawin ang ibang naunang binanggit sa talata. Kung atin pong mapapansin, mga kapatid, ang banggit sa talata ay bunga ng Espiritu. Hindi po ba? Singular. Subalit ang bunga ng Espiritu ay maaring maipamalas sa iba't ibang paraan ayon sa pangyayari. Tatapot kadalasan, ang pagpipigil sa sarili ay isang malaking bahagi ng mga naunang binanggit sa talata. Bakit po mahalaga ang pagpipigil sa sarili? Pakinggan natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan, 25, talata po ay 28. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. Bakit po mahalaga ang pagpipigil sa sarili? Sapagkat kung ang isang tao ay walang pagpipigil sa sarili, paraan niya itong isang bayan na walang pader. Bakit ang ihinalimbawa ay bayang walang pader, mga kapatid? Kasi po nung unang panahon, ang mga bayan ay naliligiran ng pader, gaya ng Walls of Jericho. Ang pader ang nagsisilbing security ng isang bayan upang hindi ito mapasok ng kaaway. Kung may pagpipigil sa sarili ang isang tao, marami siyang maaring magawa. Marami siyang maaring makamit. Halimbawa, yung estudyante. Kapag ang estudyante ay nagagawa niyang pigilin ang kanyang sarili na sumama sa masamang barkada, ay tiyak na makapagtatapos siya ng kanyang pag-aaral. makakabuo makakabuo ng isang proyekto o kaya ay makakapagpatayo ng lungsod. At ito ay dahil sa marunong siyang magpigil sa kanyang sarili. Kung ang tao ay hindi mapagpigil sa sarili, ano po ang kakamtin? Wala. Walang mararating dahil hindi kayang pigilin ang masamang nasa. Kung walang pagpipigil sa sarili, ay naroon ang pagkawasak. Kaya nga ang ganitong tao ay itinulad sa lungsod na walang pader sapagkat madaling ibagsak, madaling pasukin ng kaaway. Ano ang mangyayari sa lungsod na walang pader? Mawawasak. Walang security, mawawasak. Alam ba ninyo, mga kapatid, na ayon sa isang scientific study o pag-aaral tungkol sa benepisyong maaring makamtan ng isang taong may pagpipigil sa sarili, pinapahaba po nito ang ating buhay ng 34%. Napakaganda po nun. Ang isa palang lihim sa mahabang buhay ay ang pagpipigil sa sarili. Ano ang larawan ng buhay na walang pagpipigil sa sarili at patungo sa pagkawasak? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat pa rin ng Galatias 5:19, mga talatang 19 hanggang 21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
Ang tanong natin ay ano ang larawan ng buhay na walang pagpipigil sa sarili at patungo sa pagkawasak? Binasa po sa atin ang mga taong sumusunod sa nasa o sa pita ng kanilang sarili, mga nasa ng laman. Marami. Huwag na po nating ulitin. Ano ang nagiging resulta, mga kapatid? Mga gawang nauuwi lamang sa pagkawasak. Ano ang ibinabala ni Apostol Pablo sa mga taong ganito ang uri ng pamumuhay? Hindi anya sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng maagap na pagpipigil sa sarili, naniniwala tayong mapagtatagumpayan nila ang kanilang masasamang nasa. Ano po ang mahalagang dapat nating matutuhang pigilin o supilin? Aklat po ng Santiago 1:26. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman magawang pigilan ng dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ano po ang mahalagang dapat nating matutuhang pigilin o supilin? Ayon sa talata, ang atin pong dila. Ano ang kahulugan ng hindi natin kayang supilin ang ating dila? Yung ating relihiyon na madalas ang ginagawa ng iba ay ipinangangalandakan ay wala pong saysay. Naalala ko tuloy nung tayo ay nasa Pilipinas pa. May isang opisyal ng Central Bank po yon, nakatalaga po siya sa bangko na aking pinagtatrabahuhan. Sa tuwing may pagpupulong ang Executive Committee at ang Steering Committee, nandoon siya sapagkat siya ay kinatawan ng Central Bank. At sa pagpupulong na yon, lagi, hindi, hindi lumilipas, palagi niyang ipinangangalandakan ang kanyang relihiyon. Ano sinasabi niya? Bawal yan sa relihiyon ko. Masama yan sa relihiyon ko. Hindi ganyan ang relihiyon ko. Anong ibig sabihin? Ano ang makikita natin sa taong ito? Religyoso, hindi po ba? Religyoso, lagi niyang binabanggit yung kanyang religion. Pero sa tuwing may pulong, dahil siya nga ay isang taong may kapangyarihan, kinatawan siya ng Central Bank, walang kontrol ang kanyang dila, lagi niyang binubuli yung mga executive ng bangko. Yun ang sinasabing kapag hindi mo napigil ang iyong dila, yung relihiyon mo, ipinangangalandakan mo, walang saysay. Bakit po mahalaga para sa atin na pigilan ang ating dila? Aklat po ng Kawikaan, 18:20-21. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Bakit po mahalaga para sa atin na pigilan ang ating dila? Mayroon po kasing laging kinahihinatnan ang ating mga salita. Ano po yun? Kung hindi mabuti, ay masama. Ang salitaan niya ng tao ay makapagliligtas ng buhay o di kaya'y makakamatay. Ano po ba ang halimbawa ng pananalitang makapagliligtas ng buhay? Tulad ng ating sinasalita po ngayon sa ating pag-aaral at pagtalakay sa mga salita ng Diyos. Ang lundo
ng lahat ng ito, mga kapatid, ay para akayin ang tao sa buhay. Sa buhay na tunay na buhay. Ano naman ang pananalitang nakamamatay? Yung pong fake news na lubhang laganap ngayon kahit saan. Ano pa? Chismis, mga paninira, mga pang-aalipusta. Kaya po isinama sa 10 utos yung ikasyam na utos, ang sabi doon, do not bear false witness against your neighbor. Kasi po, yung mga false witness against your neighbor, mga chismis, mga paninira, yun po ang mga pananalitang nakakamatay. Ang unang hakbang para masanay tayo sa pagpipigil sa sarili ay dapat nating maunawa na mayroong palaging mas mabuting mapagpipilian. Hindi tayo nalilimitahan sa ating pananalita ng mga masasamang salita lamang, sapagkat palaging may mabuting salita tayo na magagamit upang mapanatili ang kapayapaan at ang pag-iibigan sa tahanan. Ano po, halimbawa, ang salitang gamit natin sa bahay, mga kapatid? Mga salitang ginagamit natin sa ating mga anak, lalo na kung tayo ay galit. Sa ating mga kapatid, asawa kaya at magulang, nakakagalit ba o nagpapakita ng pagmamahal? Bakit po kailangan nating gawing priority o pangunahin ang pagsasanay sa pagpipigil sa sarili? Sa aklat po ng Tito 2, talatang 11 hanggang 14, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yahushua Kristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Bakit po kailangan nating gawing priority sa ating buhay ang pagsasanay sa pagpipigil sa sarili? Yan po ay upang ating talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Bakit kaya parang naging likas na ng tao ang makamundong pamumuhay, mga kapatid? Malaki po ang kinalaman ng ating kultura kung bakit tayo nahuhulog sa makamundong pamumuhay, sapagkat ganito po ang nakapaligid sa atin. Kung kaya't dapat talaga tayong maging determinado sa pagpipigil sa ating sarili. Yun pong mga kasabihang, if you can't beat them, join them. When you're in Rome, do what the Romans do. If you can't beat them, join them. Paano kung masasama sila? Sasama ba tayo? If you're in Rome, do what the Romans do. Paano kung yung ginagawa nila ay labag sa aral? Gagawin din ba natin yun? Tayo po ay hindi ganon. Kaya nga tayo lumabas, mga kapatid, doon sa institusyong nauwi na sa pagiging kulto
Kasi hindi natin masisikmura na sumama sa kanila at makibahagi sa masasamang gawa. Sinasabi ng iba, pwede naman tayong makisama. Opo, pwede tayong makisama, pero hindi tayo makikisama. Malinaw po ang nakasulat sa aklat ng Efeso. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kapaki-pakinabang na gawa ng kadiliman. Sa halip, ilantad ninyo ang mga ito. Mga kapatid, sa mga ganitong pagtuturo natin, inilalantad natin sila. Ano ang ating dapat piliin kung tayo ay magiging mapagpigil sa ating sarili? Dapat nating piliin ang mabuhay na matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Bakit dapat tayong mabuhay ng karapat-dapat sa Diyos? Dahil sa biyayang mula sa Diyos. Ayon sa ating binasa, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung biyaya ng Diyos nahayag na. Dahil sa biyaya, nakasulat po, dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Dito po ay ipinapaliwanag na ang kaligtasan ay kaloob na mula sa Diyos na ating tinatanggap dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ito po ay kaloob na walang bayad mula sa Diyos. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po nasaan man kayo sa iba't ibang panig ng mundo ay matyaga ninyong sinusubaybayan ang ating pag-aaral. Kaya ang ating pag-aaral po ay yung huling bunga na binabanggit sa Galatia 5:22 hanggang 23 na ang ito ay ang pagpipigil sa sarili. Ito po ang pinagbabasihan ng iba pang mga katangian na binabanggit na bunga ng Espiritu. Sapagkat kailangan po ito. Halimbawa, gusto natin gumawa ng mabuti, maaring kailangan din natin ang pagpipigil sa sarili. Sapagkat kung ang gagawa natin ng mabuti ay isang tao na maaaring hindi natin gusto, maaaring kumakaaway sa atin. Ang sabi nga ng ating Panginoong Yahusya, ibigin mo maging ang kaaway mo. Kaya pipigilan natin ang ating sarili upang huwag tayong mamuhi sa Kanya. Upang magawa natin siya ng mabuti. Kaya kailangan po ang pagpipigil sa sarili. Kung hindi tayo magpipigil sa sarili, matutulad tayo sa isang bayan na walang pader. Mabibigo tayo sa lahat, madali tayong mawasak. Kaya kung nag-aaral ang isang kabataan, nahilig siya sa pagbabarkada, nahilig siya sa pag-inom, anong mangyayari? Maaring hindi siya matapos ng kanyang pag-aaral, masasayang yung ginagastos ng kanyang mga magulang para sa kanya, magkakaroon siya ng mga hanap buhay na mahina ang kita, kaya tapos mag-aasawa pa siya, mahihirapan siya. Kaya makikita po natin, pagka walang pagpipigil sa sarili, ay mapupunta sa pagkawasak o pagkabigo. Gayun din po, maaaring ng isang tao ay sumagana na, nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang buhay, nagkaroon ng maraming ari-arian, ngunit nagkaroon din ng maraming mga bisyo. Kaya ano nangyari? Yung buhay niya pasama ng pasama. Kaya kung hindi natin pipigilan ang ating mga sarili, ay imbis na mauwi tayo sa mabuti, ay mauuwi tayo sa masama. Kaya dapat tayo po magpigil sa sarili upang gawin natin ay ang mga bagay na makadiyos. Ngayon, paano pa po natin mapapatibay
ang ating pagpipigil sa sarili? Ito po ang sagot sa unang Korinto 3:7. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Paano po natin mapapatibay ang ating pagpipigil sa sarili? Kailangan po ang sadya at tuwirang pagnanasa na mapaunlad ito. Bagamat ang pagpipigil po sa sarili ay bunga ng Espiritu, ito po ay hindi kusang dumarating. Ano po ang dapat nating gawin? Magtanim tayo. Itanim ang binhi at diligan ito. Ano po ang binhi? Yung po ang mga salita ng Diyos. Paano po natin didiligan? Sa pamamagitan po ng pamumuhay natin alinsunod sa mga salita ng Diyos. Sinusunod natin yung kanyang mga utos. Ano po ang dapat nating tandaan? Na ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago ng halaman nung itinanim natin. Tayo nagdidilig. Kaya dapat po tayong maging matyaga habang pinauunlad natin ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Habang tayo'y nagtatanim at nagdidilig, ay lalo nating mapapaunlad ang bunga ng Espiritu sa ating buhay sapagkat lumalapit tayo sa ating Yahuwah Aba. Paano pa natin mapagyayaman ang pagpipigil sa sarili sa ating buhay? Ito pa po, sa unang Korinto 9:25 hanggang 27. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahagad natin ay magtatagal, magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Paano pa po natin mapagyayaman ang pagpipigil sa sarili sa ating buhay? Kailangan pong sanayin natin ang ating mga sarili gaya ng pagsasanay ng mga manlalaro at ng mga boksingero. Ano po bang ginagawa ng mga manlalaro at mga boksingero? Nag-iinsayo po sila. Kaya ano pong ginagawa nila? Maaga silang natutulog. Maaga silang nagigising. Pagkatapos, kung ikaw ay sasali sa takbuhan, halimbawa marathon, 26.2 miles, ay kailangan tumakbo ka. Kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa kayang takbuhin yung 26.2 miles. Uunahin mo muna, takbuhin mo 1 milya. Maaari sa linggong ito. Pagkatapos next week, tatakbuhin mo naman 2 miles, 3 miles, and so on. Hanggang matakbo mo na yung 26.2 miles. Kung ikaw naman ay boksingero, nagsasanay ka araw-araw. Maaari ilang oras ka na dapat na magsanay, sumusuntok ka doon sa punching bag upang mapalakas yung mga suntok mo. Tumatakbo ka rin upang mapalakas ang resistensya mo. Pagkatapos, kung ikaw ay mahilig kumain halimbawa ng cake at saka ice cream, iiwasan mo yan. Bakit po? Yung cake at ice cream, madadagdag sa katawan mo na parang taba na siyang magpapabagal sa iyo. Kailangan mo muscle. Kaya
Dinidisiplina po ang ating katawan kung tayo'y sasali sa takbuhan o sa pagboboxing. Ganyan din po ang dapat nating gawin kung gusto nating paunlarin ang pagpipigil sa sarili. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, dinidisiplina ko ang aking katawan. Ano pong ginagawa niya? Sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Oh, mahilig kang uminom. Aba, pagka ikaw ay parating umiinom at ma- lalabang ka sa boxing, malamang matatalo ka. Kaya anong gagawin mo? Didisiplinahin mo ang katawan mo, titigilan mo yung pag-inom. Titigilan mo yung pagkain ng cake at saka ice cream. Kaya upang tayo ay maging angkop doon sa gagawin natin. Kaya dapat tayong magsanay sa pagpipigil sa sarili. Ano po ang mahalagang bahagi ng pagsasanay sa pagpipigil sa sarili? Ito po ang sagot sa unang Pedro 1:13 hanggang 14. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Yahushua Kristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Ano po ang mahalagang bahagi ng pagsasanay sa pagpipigil sa sarili? Ihanda po natin sa gawain ang ating mga pag-iisip. Unang-una pong inihahanda natin yung pag-iisip natin. Yun ika nga, i-dedicate na natin sa paggawa ng pagpipigil sa sarili. Kaya ano po ang dapat na maging focus ng ating buhay? Saan natin ipapako ang ating mga paningin habang tayo nabubuhay? Ipapako po natin sa ating pag-asa sa masaganang kaligtasan na darating sa mundo sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. Kaya yung pong paningin natin, yung pananaw natin, hindi natin ipapako sa mga bagay dito sa mundong ito. Ipapako natin yon doon sa pangako ng ating Panginoong Yahushua sa atin, doon sa mga bagay na nasa langit. Ang sabi nga ng ating ni Apostol Pablo, ang sabi niya, kung ang ating pag-asa sa ating Panginoong Yahushua Kristo ay dito lang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya ang ating pag-asa sa ating Panginoong Yahushua ay dapat doon sa langit. Kaya dapat po, gaya ng napag-aralan natin noon, tayo, ipako na natin yung paningin natin. Yung image na dapat nating laging nakikita sa ating pag-iisip ay yung siguro tayo'y umaakyat sa langit, papunta, pasalubong sa ating Panginoong Yahushua, upang wag nating malimutan na hindi dito ang bayan natin, kundi ang bayan natin doon sa bayang banal na inihahanda ng Panginoong Yahushua sa atin. Yun ang pangako niya. Nung magpaalam siya sa kanyang mga alagad, sabi niya, sa bahay ng aking ama maraming silid. Ipaghahanda ko kayo ng inyong titirhan. At kung handa na, bababa ako upang kunin kayo. Kailangan po tayo maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. Pag hindi tayo naghanda, ay maaaring mahulog tayo sa mga makasalanang pagnanasa at hindi tayo maliligtas. Kaya dapat po nakapako ang ating paningin sa ating Panginoong Yahushua. Ano po ang pinakamahalagang dapat nating gawin
upang ibunga natin ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. Ito po ang sagot sa Galatia 5:16 hanggang 17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya ano po ang pinakamahalagang dapat nating gawin upang ibunga natin ang bunga ng Espiritu sa ating buhay? At sabi po sa dalata, kailangang mabuhay tayo sa Espiritu. Bakit po? Sapagkat ang Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Ano ba yung pagnanasa ng laman? Yun po ang tinatawag na ating sinful nature o yung makasalanang likas natin. Dahil po sa ating makasalanang likas, hindi natin magawa ang pagpipigil sa sarili at nahuhulog tayo sa paggawa ng kasalanan sa halip na mamuhay na maka-Diyos. Paano po natin mapipigilan ang ating masamang likas? Kailangan pong mabuhay tayo sa Espiritu. Kapag nabuhay tayo sa Espiritu, hindi natin mabibigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Mahirap po ata ang gawin. Malakas po yung laman yung tawag ng laman. So, ang dapat po natin gawin, sa halip na ipako natin ang ating atensyon sa mga bagay na nahihirapan tayong gawin, gaya ng pagpipigil sa pagnanasa ng laman, ay ipako natin ang ating atensyon sa mga bagay na nauukol sa Espiritu. Ano po yun? Yun po ang pagbabasa at pag-aaral ng banal na kasulatan. Ano pa po? Ang pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Ano pa po? Ang mga pananalangin at mga pagpupuri sa ating Diyos at sa ating Yahushua HaMashiach. Kaya yung pong malaking oras natin, dapat gugulin natin kasama ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Pag-aaralan natin ang banal na kasulatan. Pag-aaralan natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng ating Panginoong Yahushua. Magbubulay-bulay tayo, mananalangin tayo. Kapag nabuhay tayo sa Espiritu, ay lalago at lalakas tayo sa Espiritu at ang ating masamang likas ay unti-unting manghihina hanggang sa tuluyan ng mamatay. Yun po ang dapat nating gawin. Paano po tayo mabubuhay at lalago o lalaki sa pamamagitan ng Espiritu? Ito po ang sagot sa unang Juan 2:3-5 at 5 at 3 pa. Ito po. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. Kaya paano po tayo mabubuhay at lalago? Sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan po ng ating pagkilala
at pagmamahal sa Diyos, paano po natin makikilala ang ating Panginoong Diyos? Kailangan po malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. Ano ba yung mga utos niya? Paano natin malalaman yung kalooban at mga utos ng ating Panginoon Diyos? Pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan. Kaya yun po ang ginagawa natin. Kaya 3 times a week, meron tayong Bible study. Iba't ibang aklat sa banal na kasulatan ang ating pinag-aaralan. Lahat, hindi man itinuro nung tinatawag nila sugo, pinag-aaralan natin. Sinasaliksik natin ang banal na kasulatan. Ang nakalulungkot po, merong mga relihiyon na ipinagbabawal sa mga miyembro nila na magbasa ng banal na kasulatan. Ang katunayan po, yung bayaw ko, nung nandun pa siya sa relihiyon na yon at nasa pagsamba, dala-dala niya yung notebook niya at kumukuha siya ng notes. Tinatala niya yung mga verses na binabanggit noong ministro na nangangaral. Ano po nangyari? Kinausap siya ng diakono at pinatatawag daw siya ng ministro. Bakit po? Upang sabihin sa kanya, bawal yan. Bawal yan pagkuha ng notes. Bakit hindi mo na kailangan pag-aralan yan? Makinig ka na lang doon sa sinasabi sa'yo. Pagka nag-aral ka, baka maligaw ka pa. Yan po ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? Hindi po. Ang katunayan, ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga kapatid sa Berea, sabi niya ganon, ay mas sigit na mabuti kaysa doon sa taga-Thessalonica. Bakit po? Ang sabi niya, gustong-gusto nilang makinig doon sa mga pag-aaral na ginagawa namin. At pagkatapos, anong gagawin nila? Sinasaliksik nila ang banal na kasulatan upang patunayan nila na yung sinabi sa kanila ni Apostol Pablo ay totoo. Ganun pala ang dapat gawin. Sinabi sa iyo halimbawa, sa pagsamba, sasaliksikin mo sa banal na kasulatan upang malaman mo kung totoo. Yan po ang dapat nating gawin upang makilala natin ang ating Yahuwah Aba. At ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Kailangan pong gawin natin ito upang mapagyaman natin ang ating matibay na relasyon sa ating Yahuwah Aba. Yun po ang kailangan nating dapat na gawin. Matibay na kaugnayan, matibay na relasyon. Hindi yung kaugnayan natin, kaugnayan saan? Executive minister, yun ang panalangin nila. Iugnay mo kami sa aming executive minister. Tayo po, iugnay tayo sa ating Panginoong Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahushua Masiyak. Mapatibay natin ang relasyon natin sa kanila. Habang ginugugol natin ang ating panahon na makasama ang ating Yahuwah Aba, ay lalo nating siyang nakikilala at lumalalim ang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya araw-araw po ng ating buhay, hindi po tayo dapat na pumalya sa pagsunod sa lahat ng utos ng ating Yahuwah Aba. Ano po ang mangyayari kung mabubuhay tayo sa pag-ibig para sa ating Yahuwah Aba? Ang kanyang mga utos ay hindi magiging pabigat, kundi magiging kasiyahan para sa atin. Kaya yung pagtupad natin ng mga utos ng Diyos, hindi magiging pabigat, kundi yun po, magbibigay kaligayahan, kasiyahan sa ating mga puso. Hindi ba ganun ang nangyayari sa atin? Habang dumadalo tayo ng ating mga pagtitipon, mga pag-aaral, Bible Literacy Project,
Galak na galak tayo sapagkat nauunawaan natin ang kalooban ng ating Yahuwah Aba. Sino po ba ang halimbawa ng isang taong may malalim na kaugnayan o relasyon sa ating Yahuwah Aba? Huling talata na ating pong babasahin, awit 73:23 hanggang 26. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Sino po ang halimbawa ng isang taong may malalim na kaugnayan o relasyon sa ating Yahuwah Aba? Ito po ay si Asap. Kilala niyo po ba si Asap, mga mahal na kapatid? Sino po ba siya? Siya po ay isang mga awit at musikero sa korte ni Haring David. Sinulat din po niya ang ilan sa mga awit. 12 po ang sinasabing isinulat ni Asap. Yung Psalm 50 at saka yung awit 73 hanggang 83. Kaya lahat-lahat 12. Alam niyo ba, dito sa simula nitong awit 73, isinaysay niya ni Asap na siya'y nainggit doon sa mga masasamang tao na nagkakamit ng kayamanan at kapangyarihan kahit na sila gumagawa ng masama. Samantalang siya na tapat na lingkod ng Diyos, ang sabi niya, nagdaranas ako ng maraming kabiguan. Kaya ano po ang naging damdamin niya? Parang nagkaroon siya ng hinanakit sa Diyos. Ngunit ano kanyang ginawa? Pinigilan niya kanyang sarili. May pagpipigil sa sarili. Ano pong ginawa niya? Pumasok siya sa templo. Maaaring sabihin ninyo, may templo na po ba nung panahon ni Haring David? Wala pa po, tabernakulo. Bakit po nabanggit kong pumasok sa templo? Sapagkat ito pong si Asa, nabuhay siya sa paghahari ni Haring David at ni Haring Solomon. Kaya kay Haring David, siya po ay choir director. Nangunguna siya paghahandog ng mga awit sa mga pagsamba doon po sa tabernakulo. Ganun din po ang kanyang naging papel sa paghahari ni Haring Solomon. Kaya nung magkaroon po siya ng mga alinlangan, ano pong kanyang ginawa? Tumungo siya, pumasok siya sa templo at siya'y humingi ng paliwanag. Ikinonsulta niya sa ating Yahuwah Aba. Hindi po siya nagkaroon ng maling konklusyon. Tinanong niya, tama po ba itong nararamdaman ko? Ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos sa kanya? Ipinaunawa sa kanya. Ang sabi, yung mga tao na kinaiinggitan mo, dadaan sila sa madulas na daan upang sila'y mahulog doon sa bangin. Ang ibig po sabihin, may parusang naghihintay doon sa mga masasamang tao. Kaya ang sabi po ni Asap, aba, ako'y parang naging hangal sa harap ng Panginoong Yahusya. Hindi pala ako dapat na mainggit. Kaya ano pong naging konklusyon niya? Ito po, itong talata na ito, ang naging konklusyon niya. Ang sabi niya, bagamat nagawa niya na mag-alinlangan
Ang sabi niya, ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Inakay siya. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niya ako bilang isang pangunahing pandangal. Kaya ano pa ang kanyang konklusyon? Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Yun po ang damdamin ng isang tao na may matibay na relasyon sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Dahil po sa ganitong relasyon, yung pong pagpipigil sa sarili na isang bunga ng Espiritu, hindi naging mahirap na gawin ni Asap, kundi parang naging bunga na. Yung mga bunga ng Espiritu, madali niyang nagagawa. Naging parang second nature na sa kanya sapagkat may matibay siyang kaugnayan sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating Haring Yahushua. Kaya yun po ang dapat nating pakanasain. Magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahushua Mashiach upang ibunga natin ang bunga ng Espiritu upang tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao at makapagbigay kaluguran tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Mananalangin na po tayo mga mahal na kapatid. O dakila po naming Yahuwah Aba. Maraming salamat po o dakila naming Diyos. Tinuruan mo po kami sa oras na ito. Matutuhan namin ang iyong banal na katotohanan na upang ibunga namin ang bunga ng Espiritu. Magkaroon po kami ng matibay na kaugnayan, relasyon sa iyo o dakila naming Diyos. Hanapin ka namin araw-araw ng aming buhay. Pag-aralan namin ang banal na kasulatan sapagkat dito po nakasalalay ang iyong awa at pag-ibig sa amin na kung kami susunod sa iyong mga utos, mapapatunayan po namin na mahal ka namin. Opo, dakila naming Aba, mahal na mahal ka namin buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. Kaya susunod po kami sa iyo habang kami nabubuhay dito sa lupa. Pipigilan namin ang aming mga sarili upang huwag kaming makasuway sa iyo, kundi makasunod kami sa iyo o dakila naming Yahuwah Aba, upang kami po na tinawag mo sa assembly, makapagbigay kaluguran, kalwalhatian po kami sa ipong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakila naming Diyos, kailangan ka namin sa aming buhay, sa magulo at mga panganib na sanlibutan ito. Samahan mo po kami o dakila naming Diyos. Ang may mabibigat na karamdaman, ibigay mo sana ang lunas o dakila naming Aba. Ang may mabibigat na suliranin, ibigay mo po ang kalutasan o dakila naming Diyos. At ang mga naghihirap sa buhay, buksan mo ang iyong mga biyaya upang tanggapin namin ang mga bagay na kailangan namin. Upang walang makadlang o dakila naming Aba, patuloy naming masamba, malwalhati namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahushua, luklukan ka po ng awa at ng biyaya, ang amin tanging tagapamagitan sa Ama. Maraming salamat. Sumasampalataya po kami. O dakilang Panginoon, sinamahan mo rin kami sa aming mga pagsamba sa oras na ito. O dakila naming Panginoong Yahushua, inihandog mo yung buhay. Ikaw po nagdanas ng matinding hirap upang kami po'y matubos sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Patuloy po kaming susunod sa iyo. Itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo. Abangan namin ang iyong pagbabalik. Itulot mo po na kaming lahat na tinawag mo sa assembly. Sana po'y maawakan tawagin din ang mga mahal namin sa buhay na nakakulong pa sa institusyon upang makasama namin
upang sa araw na bababa ka mula sa langit, kami na tinawag mo, kami makasalubong sa isahing papuwid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila po namin, Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, narinig mo ang aming mga karaingan. Pinatawad mo na kami sa aming makasalanan. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala po yung ating pong reading assignment for the month of July to finish reading 1 Chronicles and 2 Chronicles. Also, yung susunod po nating BLP live class concerning these two books that we have mentioned ay sa darating pong July 26, araw po ng Sabado, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.